So ngayon tayo ay magigiling ng pangkumpay sa ating mga alaga. So itong ating gigilingin ngayon ay dahon ng napier. Itong napier ay nakukuha natin sa tabing kalsada, tabing ilog. Ito ay yung native na napier. Kasi hindi pa masyadong malago yung ating tanim na patsyong napier. So ito kalimitan yung isa sa halimbawa sa mga pinapakain natin sa ating mga alaga. Meron din tayo ditong silage na napier. Yan, ito yung silage natin. So ito ay mag 2 months na itong ating napier na ito. Kasi ito ay ni ating sinelage noong October. So malapit na siya mag 2 months. At yung ating sinelage na napier na yan ay ito yung mga native na napier na nakuha natin dito sa tabing kalsada, sa tabing ilog. So ngayon, maggigiling na tayo nitong napier na ito para pangkumpay sa ating mga alaga. Paggiling itong mga napier ay gagamit tayo nitong shredder machine. So itong shredder machine na ito ay nabili natin nung November. So magwa 1 year na itong ating shredder machine na ito at nabili natin ito sa halagang 22,000. Mayroon lang mga konting natanggal dito. Tinanggal kasi natin yung pinaka-cover dito sa may gilid sa kabila. Kaso nawala yung tornilyo, kanina natin may kabit. So itong machine natin ay diesel engine. So meron siyang 6.5 horsepower. So ganun kalakas yung ating shredder machine na ito. Yung mga kumpay na ginigiling natin dito ay yung mga dahon na ipil-ipil, dahon ng niyog, yung palapa ng niyog, dahon ng saging, tibig. So yun yung mga dahon na ating ginigiling sa tulong nitong shredder machine. So bilang isang goat racer, napakalaga na meron tayong machine na katulad nito kasi ito yung napakalaking tulong upang sa ganun ay magiling natin yung mga dahon na makakapag malilesen natin yung mga tapon, yung mga aksaya pagdating sa mga kumpay. Tulad nito, kapag giniling natin ito, yung mga maliliit, katulad itong pinakasanga niya, kahit yan, magigiling at kakainin nyo ng ating mga alagang kambing. May mga times lang talaga na hindi kinakain ng ating mga alagang kambing, yung sobrang matitigas na talaga. Yung sobrang magulang na, tulad nito. Kasi ito ay sobrang tigas na. Yan, kaya yan ay hindi nakakainin. Pero yung mga malalambot na part sa napier, pag tinignan nyo, may mga malalambot na part yan, tulad nito, medyo malambot pa yan. So ito, kinakain pa yan ng ating mga alaga. Pero yung mga matitigas na, sabi ko nga sa inyo, yung mga ganito na, yan, sobrang matitigas na. Ito yung mga hindi na kaya kainin ng ating mga alagang kambing. Pero kapag yan ay na-shredder natin, tapos na pagputol-putol sa maliit na parte, possible pa rin yung kainin ng ating mga alagang kambing. So yan, buksan na natin yung ating machine kasi medyo mahapon na para makapagpakain na rin tayo at makapagbigay na ng kumpay sa ating mga alaga. So ito na yung itsura ng ating ginayat na pier. So medyo moist siya ng konti. Kailangan natin ng patuyin ng konti. Pero okay na to, pwede natin itong pakain ngayon. Tingnan nyo.
Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung sinasabi ko na kahit medyo matigas siya, pwede pa rin siya kainin ng ating mga alaga dahil naputol na siya o nagiling na natin. Pero may mga part talaga na matitigas na hindi na siya kinakain. Pero tingnan nyo ang pagka-giling nito. Yan ang itsura ng ating shredder machine. Kaya sa pamagitan ng paggiling ng mga kumpay natin o ipapakain sa ating mga alagang kambing, mas maleles natin yung nasasayang. Kasi syempre, kapag tayo ay nagkumpay, maraming natatanggal na mga dahon, natatapakan ng ating mga alagang kambing. Kapag natapakan na ng ating mga alagang kambing, possible na hindi na yun kainin pa. So ngayon ito ay ating isasako para maibigay na natin doon sa ating mga alaga. Ang ginagawa din natin dito, nag-i-stock rin tayo ng pagkain nila. Halimbawa ngayon, nagiling tayo para bukas ay meron na silang kumpay at hindi na tayo mahirapan maghanap pa ng papakain sa kanila sa kinabukasan. Malilesen din natin yung time natin sa paghanap ng pagkain ng ating mga alaga. Kasi hapon pa lang is naka-prepare na o nakahanda na yung ating kumpay na ibibigay sa kanila. So yan, bibigyan natin itong ating mga alaga para kahit gabi na, meron pa sila rin nakakain. Ang bibigyan natin ay yung sakto lang. Hindi natin masyadong dadamihan. Yung sakto lang na meron silang makakain ngayong gabi. Hindi pa lang bukas ito kanilang, pero tayong ano dito, solar. Hindi pa lang siya hindi pa lang siya bukas ngayon. Ganito talaga pag may alaga tayong mga hayop, minsan gagabihin talaga tayo. Gagabihin talaga tayo ng uwi. Kasi kailangang maasikaso muna natin sila bago tayo umuwi. So ito yung ating mga alagang native na kambing at saka itong ating mga tupa. Hindi mo natin kailangang tambakan ng pagkain itong mga to. Dahil sabi ko nga sa inyo, kapag tinatambakan natin ng pagkain, minsan maraming nasasayang. Kaya dapat pautik-utik lang talaga yung pagbibigay natin ng kumpay. Sobrang sarap mag-alaga ng hayop. Lalo na pag nakikita mong dumadami na sila. Isipin mo lang dati, nagsimula lang tayo sa 3 ulo ng kambing, tapos 3 ulo ng tupa. Ngayon yung tupa natin, 6 na piraso na. Nakapagbenta na rin tayo. Tapos ngayon, meron pa tayong mga bagong paanak na kambing, di ba? So nakakatuwa lang din talaga mag-alaga kapag nakikita mong dumadami na yung mga alaga. Yun nga lang din talaga sa pag-alaga ng mga ganitong uri ng hayop ay kailangan mo magsakripisyo, magtiyaga, at kunting tiyaga sa pag-iintay kasi sa ganitong negosyo talagang medyo matagal yung return of investment. Marami ka muna lalabas na pera bago mo, kumbaga sabi nga ay bago ka kumita ng pera. Hindi naman siya ganoon kalaki yung kinikita natin, pero yung saya na nakukuha natin, ganyan din ay nakakatanggal stress pagkatapos ng trabaho natin, office work o anumang trabaho natin. Tapos dapat na natin ay itong mga alaga natin. So doon pa lang, yun na yung pinaka-bonus. Pinaka-bonus na lang talaga yung kita, pero yung saya, tsaka yung nakukuha mo na peaceful, yun yung hindi mababayaran ng pera. So yun lang yung ma-share ko sa inyo sa araw na ito. At kung meron kayong mga gusto na ibahagi na mga komento, pwede nyo po ilagay dyan sa ating comment section. Ano po, feel free to comment dyan sa comment section.
At kung may mga gusto rin po kayo na gawan natin ng content tungkol sa farming, sa pag-aalaga ng kambing at saka sa pag-aalaga ng tupa, ay maaari nyo rin po i-comment. Kaya kung nagustuhan nyo po itong vlog na ito, itong ating mga ginagawang pagbabahagi ng mga ginagawa natin dito sa ating kambingan, ay pwede po kayong mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. At pakipollow na nga rin pala po ako sa aking YouTube, sa aking Facebook page at sa aking pong TikTok account, ang Hiluan Adventure, your millennial farmer. So dito po, mula po dito sa aming farm, this is your millennial farmer, ang Hiluan Adventure. At hanggang sa muli, paalam.